mga taga-Corinth, which is in our modern day, which is Greek, no? Mga sa Greece, Greek culture. At dun sa kanilang panahon, no, when this was written, ay ang Corinth, nag-establish si Apostle Paul ng church doon. At they have this mixed ideologies na marami kasing matatalino doon. Kung familiar kayo sa mga Greek mythology, no? Greek mythology. Saka marami rin mga Greek philosophers. So maraming matatalino, maraming mga magagaling, maraming they're sort of the wisdom of men na dinedefine yung buhay or yung kanilang understanding about life by merely intellect or yung talino lang ng tao. At dun sa context, tinuturuan ni Paul ang mga taga-Corinto or ang Corinthian church to discover this new kind of faith. And of course, kung bago ka dun sa kultura, tapos ngayon mo lang narinig about Jesus, ay talaga namang ang dami mong babaguhin, ang dami mong iibahin sa paniniwala mo. And that doesn't differ from where we are today, no? Lalo na we grew up in different, Pilipino tayo lahat, pero iba-iba rin tayo ng kultura na pinanggalingan o paniniwala. Maybe iba-iba rin ng religion before. Ako, like me, I was born and raised, we are Catholic hanggang mga 25 yata ako. Doon pa lang ako naging Christian. So, alam mo yun, meron ka pang attachment doon sa previous faith mo eh. Doon sa mga kultura, mga nakaugalayan mo, hindi naman madaling maalis yun. Pero, pinagtuunan ng pansin ni Paul dito sa chapter 13, kasi pinag-usapan dito about the church, yung in-establish niya yung church. Sa chapter 12, sabi niya we are one body in Christ. Meron tayong ministry na gagampanan. In fact, yun yung utos ng Panginoong Jesus. Go and preach to all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. We go because ito yung pinakamagandang balita na marinig ng sangkatauhan. Kaya nga nakarating sa atin ngayon. No? From generations to generations. Why Christianity is still here? Natanong niyo na ba yun? Bakit ang Christianity, no? Tagal-tagal na nandito pa rin, no? And we have been waiting for the Lord for the past 2,000 plus years. At hindi nagmamaliw, hindi nagbabago. And even the book itself, the Bible, is the most saleable book in the world. Bakit? Kasi may promise dito na hindi kayang bilhin ng hindi kayang ma-attain ng kahit anuman dito sa mundo. Ito yung buhay na walang hanggan na promise ng Diyos at kapatawaran ng kasalanan. So, sabi ni Paul, sa chapter 13, chapter 12, pinag-usapan niya about the ministry of the church or being one in Christ. Meron tayo kanya-kanya. Pinag-usapan doon about the body. Sa chapter 12, verse 12. 12 onwards. Hindi na natin puntahan nyo kasi baka matagalan tayo. Pero pinag-usapan doon na yung katawan natin, parang church yan, na may iba-ibang function. Iba ang function ng kamay, iba ang function ng paa, ng tenga, ng mata, no? Iba-ibang parte ng katawan. Pero we are one because we are one in Christ. We are one body in Christ. Pero nakapagtaka,
Pagdating ng chapter 13, parang ano eh, parang out of place. Bigla niyang pinasok yung about love. Bigla niyang kinumit yung one whole chapter about love. Bakit kaya, no? At bakit napaka-importante nitong malaman, lalong-lalo na bilang local church or bilang Christian na naglilingkod tayo lahat sa Panginoon, na huwag natin kakalitaan ang tunay na mensahe tunay na mensahe ng gospel or tunay na mensahe ng ating Panginoong Jesus ay ang kanyang pag-ibig. So, he dedicated the whole chapter 13 to discuss about the true meaning of love. Actually, ito yung laging dala-dala ng mga pastor pag nagkakasal. Yung 1 Corinthians chapter. Parang vow to eh. Dito mo makikita yung love is not envy, love is kind, love is nandiyan yun. Nandito yung sa chapter 13. Pero kung pupunta tayo sa context, actually hindi lang ito para sa couple. Hindi talaga ito sinulat para dun sa ikakasal. Tinawag lang siyang the love chapter. Pero para ito sa bawat mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, na maintindihan natin ang tunay na meaning ng love. So number 1 dyan, makikita mo dyan sa verse 1, ay ang sabi ni Paul, language without love is nothing. So sabi dyan, no? Hey, thank you pala sa gumawa ng slides, ha? Biglaan lang yun. Thank you. If I speak in tongues of men or of angels but do not have love, or a clinging cymbal.